Good morning, Nympha and Isat. Magandang umaga po sa nakikinig at nanonood sa inyong program. Opo, sir, pasensya na ho talaga. Napasarap po ang interview kay Senator Lacson. Sir, ito po Attorney Cayosa. May sinabi ang Senate President Escudero, pwede daw po na kasi any motion pwede pong sumulpot sa impeachment trial kasama yung motion to dismiss at nakita na ho natin kay Senator De La Rosa nung nag-convince sila motion to dismiss by simple majority pwede daw pong idesisyon yan ng mga senador. Sang-ayon ho ba kayo? Pwede ho ba yun, sir? Well, when you talk of possibilities, kahit ano naman posible, no? At dahil collegial body yan, most of the decisions will be based on a majority rule, di ba? Except conviction, kasi nga two-thirds majority, yun ang nakatagda sa Constitution. Pero hindi naman, ang mas mahalaga dito, hindi yung posible, nararapat ba? Yeah. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung sila ay faithful to the Constitution, malinaw ko kasi sa salita ng Constitution, sa Article 11 at Section 3, Paragraph 1, malinaw doon na nakalagay na once an impeachment complaint is filed by the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. So trial, ibig sabihin, didinggin mo ang ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Doon din sa Section 3, Article Paragraph 6, nakalagay din doon that the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. So try and decide. So pakinggan mo muna bago ka magdesisyon. Pangatlo, yung sinasabi na kahit sino dyan pwede mag-motion, kung yun ang nakakarami, edi yun ang masusunod. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang mag-motion to dismiss? So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. It will be a great disservice to the Constitution and to the Filipino people. Kasi yung impeachment proceedings designed to be transparent. Makikita ng buong sambayanan kung anong nangyayari, anong ebidensya. Kaya nga open to the public, kayong media, ang laki ng role nyo dyan. Kung mo pa sa simula, wala pang lumalabas na ebidensya, magkabilang panig, that will be a disservice. Hindi natin malalaman ang katotohanan. So, kung may motion to dismiss, manggagaling yun, expected na manggagaling at nanggaling na nga doon po sa defense panel. Dapat hindi manggaling sa senator judge. Tama. At kung matino naman yung mga senator judges, papag-aralan din nila. Kasi in practically all tribunals, yung motion to dismiss is generally frowned upon. Kasi kaya nga, ang due process, ibig sabihin, masasalitihin mo, pakikinggan mo ang magkabilang panig. Kaya yung shortcut na motion to dismiss based on technicalities, in most tribunals, ordinary courts man yan, administrative courts, quasi-judicial bodies, frowned upon yan. Ang gusto ng proseso is pakinggan mo yung magkabilang panig. Yung technicality, sana wag nilang gawin yon. Pagdasal natin sila, para gawin pa rin nila ang kanilang trabaho, wag lang politikahan. And more importantly, maganda itong ginagawa nyo, tinatalakay nyo. Para sa ganun, mas maintindihan ng taong bayan, ano ba talaga nakalagay sa konstitusyon. Para itong mga senador, mamabatas pa man din sila dapat ang nangungunang sumunod sa kataas-taasang batas ng Pilipinas, Constitution. Opo. Yun nga po kasi marami ding nagulat na, bagong interpretasyon ba to o nasa impeachment rule ba itong binabanggit ni Senate President Escudero? Kasi kinatigan din siya, di ba, ni Senator Alan Peter Cayetano na uubra. Na pwede daw yun na magdesisyon sila kung may senador, ba, motion to dismiss. O kahit na, ito nga may motion to dismiss na nga yung defense panel, di ba? Camp ng Vice President. So pwede daw sila mag-decide po simple majority, pero ang tanong nga kung sige pwede, dapat ba? Oo, dapat ba? Nang walang paglilitis, di ba, Attorney Cayosa? But maganda rin na tinetest nila. Sa aking tingin, tinetest lang nila yung waters So kung katinig tayong lahat o yung mga ibang senador, siyempre mga politika yan, they keep siguro their cards close to their chest, di ba? Magkaalaman na lang later on. Pero sana ngayon pa lang, nag-uusap-usap na sila. Ngayon, kung sino man ang nangunguna sa kanila, Senate President,
sa aking paningin, it is his moral and legal duty to educate yung kanyang mga kasamahan at pag-usapan na baka naman pwede tayo yung mangungunang susunod sa konstitusyon. Kasi mababakas sila eh. Hindi na po ibig sabihin dahil pwede, gawin na nila. Ang dapat isipin nila, ano bang nararapat? Ano ba ang ikakabuti ng ating bayan? At ikakabuti ng magkabilang partido. Kasi pati ho yung pabor sa Vice President, di ba mas maganda na bigyan ng katuldukan ito? Yung meron ka namang matinong sagot dyan o depensa, di sige, pakinggan natin yung kabila, pakikinggan din. Ano bang kinakatakutan natin, di ba? So, it will bring the much needed stability and finality dito sa issue na ito kasi matagal na ho ito. Di ba? Yung explain mo, saan mo ba dinagay yung pera? Sinasabing marami kang pera na wala sa, hindi angkop sa posisyon o pinagkakakitaan legal, di sabihin mo kung saan ba nanggagaling yan o wala talaga. Yung pagkatakot, mga ganun. So, I think they will do a disservice to the Vice President kung they will kill the impeachment on a technicality and worse, an motion from the judges themselves. Saan naman tayo nakakita ng ganyan? Pero attorney, kung sakasakali na yun nga po, ibasura ng Senate Impeachment Court, itong impeachment case versus Vice President Sara Duterte without trial, yung pong House Prosecution Team, pwede po silang dumulog sa Supreme Court? Pwede naman. At yan ang magiging isang avenue na tatapos sa Supreme Court at sabihin itong ginawang pag-dismiss na lang at hindi man lang dininig ang ebidensya ng prosecution at nung kabila is grave abuse of discretion. Labag na yan sa konstitusyon. Pwede nilang gawin yon. Ang problema ho kasi sa ganyang ideya, traditionally and historically, ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, kung gugustuhin pa nila o kaya kinakailangang desisyonan ito, historically also, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon. Yan ho ang unfortunate. Unlike the other democracies, US for example, pag pinestyon yung executive action, within a week or two, may sagot ka agad ang Supreme Court nila. Di ba? Ito sa atin kasi medyo matagal. So, it is a possible remedy but pwedeng i-avoid ng Supreme Court at kung sakaling they would want to be decisive, medyo abutin sila ng matagal-tagal. Kaya it might be para bang too late ang mangyayari kasi in 3 years, election na naman. So, ayun. So, sir, naku, nagpapasalamat po kami sa inyong oras saka sa inyong mga paliwanag. Short and sweet, sir. Very sweet. Maraming salamat po, Thank sir. you so much po, attorney. So, ulitin po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Fresh na fresh si attorney kayo sa Zoom natin. Sir, maraming salamat.